Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, Ai, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Huwebes, 12 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, hirit na emergency powers kay PBBM para suspendihin o tapyasan excise tax sa fuel products. Sinertipikahang urgent. Malacanang bumwelta sa patutsada ni VP Sara na walang pag-anda sa gyera sa Middle East. Halaga ng piso lalo pang sumadsad sa foreign exchange trading ngayon pong Huwebes ayon sa BAP.
Fuel subsidy rollout sa matinamaan ng Middle East crisis. Kasado na raw po sa susunod na linggo ayon sa DSWD. Media groups kinundi na ang pag-aresto kay DZRH reporter Boy Gonzales. Posibleng chilling effect sa media ikinabahala. Bike lanes muling ilalatag. Rehabilitasyon ng EDSA nasa 60% kompleto na ayon sa DPWH. March 20, dineklara ni Pangulong BBM bilang regular holiday. Kaugnay po ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Sa ating pong TNT Global News, isang lalaki sa Kenya abay inaresto matapos tangkaing magpuslit ng higit 2,000 buhay na langgam. Sa TNT Sports, UP Maroons pinadapa ng UST Golden Tigresses sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. At sa showbiz, Bini SB19 official ng bahagi ng Weavers. TNT Tomorrow's News Tonight. Inyong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong mga balita, sinertipikan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent bill ang hirit na bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o tapyasan ng excise tax sa petrolyo. Nakapaloob sa House Bill number 8418. Paintulutan daw po ang Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa lahat ng fuel products sa loob ng 6 na buwan. Ito po sa kondisyong lumagpas ang Dubai crude oil price sa $80 per barrel sa loob ng 1 buwan. Nakasad din sa panukalang batas ng pagbibigay ng emergency power sa Pangulo ay tatagal lamang ng hanggang December 31, 2028. Unang iginit ng sektor transportasyon na suspendin muna ang implementasyon ng excise tax sa petrolyo para makaagapay ang publiko sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, bunsod po ng digmaan ng US-Israel laban sa Iran. Tiniyak naman ng Malacanang na merong sapat na pondo ang pamahalaan para matustusan ang anumang economic impact ng krisis sa Middle East. Kasabay po nito ay sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang plano ang pamahalaan na umutang mula sa international lending institutions. Ayon po kay Castro, sa ngayon daw po ay walang nababanggit na ganito akbang, bate na rin sa pagtatanong kay Department of Finance Secretary Frederick Go. Ito po itugon ng Malacanang sa tanong na kung may balak bang gobyerno na masecure ang financing mula sa international lenders para masuportahan ang pagtugon sa epekto ng global oil price increase. Handa naman ang Kamara na gampanan ng oversight function nito at mag-aproba ng supplemental budget kung kinakailangan para tugunan ang apektadong overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ito naman po tiniyak ni Congressman Brian Revilla, Chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs, kung sakaling magkulang naman ang pondo ng gobyerno. Inalimbawa pa ni Revilla ang lubhang pagkagastos ng gobyerno noong COVID-19 pandemic kaya malagaan niya ang supplemental budget. Naman po natin ng pandemya, do iba naman po yung case ng pandemya na kung sa lahat halos madami pong OFWs ang umuwi po dito sa ating bansa. And napakagastos po niyan para sa parte po ng ating gobyerno. Pero sa ngayon po, okay po na meron po tayong mga ganyang klase mga proposals na magdagdag po ng supplemental na budget kasi alam naman po natin na kailangan po yan ng ating mga OFWs. Remind you, ang ating mga OFWs po ay isa po sa mga malaki po nagko-contribute para sa ating bansa. Halos 32.8 billion US dollars po ang kanilang nire-remit kada taon po dito sa ating bansa. So I think it's really kailangan po talaga natin silang protektahan at kung ano man po ang kanilang kailangan, dapat po natin tugunan. Sa panig naman ni Congresswoman Maria Rachel Arenas, Chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, na ipag-ugnayan ng liderato ng Kamara sa Executive Branch at nagpahayag ng kandaan na suportahan ang policy at funding
requirements. TNT Tomorrow's News Tonight. Mas sumadsad pang halaga ng piso kontra dolyar ngayong pong araw nito ng Huwebes. Sa datos po ng Banker Association of the Philippines, BAP, nagsara po ang palitan ngayong araw nito sa halagang 59 pesos and 38 centavos sa bawat US dollar. Ito na ikalawang araw na magkasunod na sumampa ang piso sa 59 pesos matapos may tala ang 59 pesos and 17 centavos na palitan kahapon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sapat naman ng fuel supply ng Meralco Power Gen Corporation o MGen para daw paandarin ang kanilang mga planta. Ito po ay sa gitna ng matinding pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon po sa MGen, mahalaga na magkaroon ng disiplina sa kanilang operasyon para daw maibigay ang serbisyo sa mga nangangailangan. Ipagpapatuloy din nila ang paggamit sa mga large-scale renewable energy para sa masigurang energy security sa bansa. Tinakbo ng MGen na patuloy silang magipagtulungan sa gobyerno at iba pang stakeholders para po sa tuloy-tuloy na supply ng enerhiya. Sisimula na po sa susunod na linggo ang pamahagi naman ng fuel subsidy sa mga tricycle driver kaugnay ng pagsirit ng presyo ng petrolyo na laman sa kaguluhan sa Middle East. Ayon po kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ito po isa sa gawa sa 39 na payout center sa Metro Manila mula March 17 hanggang March 19. Ayon po sa abot daw po sa may 139,000 na tricycle driver ang makikinabang sa 5,000 pisong cash sa ilalim po na assistance to individuals in crisis situation. Ang mga benepisyaryo po ay batean niya sa hawak na listahan ng mga lokal na pamahalaan at hindi kabilang dito ang mga kolorum. Lahat ng local government, meron niyang ini-issue na license to operate sa mga drivers bago sila makapasada. So meron na silang database ng mga tricycle driver. Yun ang ibibigay lang sa amin. Samantala sa panig naman ng iba pang mga public utility driver, isinasayos pa mano ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa LTFRB. Subalit tiniyakan niya ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na masisimulan din ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV drivers sa lalong madaling panahon. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagayag naman ang kanda ng pambansang pulisya na umalalay sa pagbibigay ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang kanilang presensya sa ganitong mga aktibidad. Dahil po dito ay natasa naman ng general ang lahat ng unit commanders na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa gagawing distribusyon. Anya ito ay para matiyak din ng mabilis at maayos na pamahagi ng cash aid sa mga apektado ng krisis sa Middle East. TNT Tomorrow's News Tonight. Tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi maapektuhan ang kanilang serbisyo sa publiko sa gitna ng pagtitipid ng enerhiya dahil naman sa taas presyo ng petrolyo. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon para maprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Dagdag pa ni Nartates, mananatiling 24/7 ang kanilang police personnel na nasa frontline. Kaugnay po nito ay nagbabana ang PNP ng kautusan sa mga simpleng gawain para makatipid sa kuryente na hindi maapektuhan ang kanilang sinumpaang responsibilidad. TNT Tomorrow's News Tonight. Iminungkay naman ni Congresswoman Arlene Ayon ng Swerte Party List na huwag munang hulihin ang sinumang lalabag daw sa batas trapiko. Hirit po ni Ayon gawin munang no apprehension sa loob ng 2 hanggang 3 linggo habang naharap daw pang bansa sa krisis bunsod ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang
lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin, pwede ba yon na may no apprehension o wala munang huli, lalo na sa mga single motor? Kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo from the office of the LTO. Agad naman itong kinontra ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Ayon po kay Lacanilao, road safety ang pinakamalaga at iginit na wala namang mahuhuling motorista kung marunong sumunod ang lahat sa batas trapiko. Ma'am, road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO. Yan po ang sagot ni LTO Chief Marcos Lacanilao sa suwestyon ni Congresswoman Arlene Ayon na wag munang hulihin ang mga pasaway sa kalsada. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinabulaan na naman ng Department of Education ng kumakalat na anunsyo online na sinuspindi ang klase tuwing Huwebes hanggang Biyernes. Dilinaw po ng DepEd na walang opisyal na direktiba tungkol sa suspensyon ng klase sa mga basic education school dahil naman sa krisis sa petrolyo. Kaya naman patuloy na pinag-iingat po ng ahensyang publiko sa mga fake announcements sa social media at lagi lamang tumingin o makipag-ugnayan sa opisyal nilang mga account tulad naman ng kanilang Facebook na DepEd Philippines. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Yun hong pagkwestiyon ni BP Sara sa hindi raw ho handa ang pamahalaan sa anumang kaguluhan tulad na nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Ito po ay sinupalpal, binweltahan ho ng Malacanang. Media groups kinundina ang pag-aresto kay DZRH reporter Misael Boy Gonzales. Posibleng chilling effect sa media ikinabahala. Bike lanes muling ilalatag daw po. Rehabilitasyon ng EDSA na sa 60% kumpleto na ayon po sa DPWH. 20 ng Marso, dineklara ni Pangulong BBM bilang regular holiday kaugnay po ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Sa pong TNT Global News, lalaki naaresto ho sa Kenya matapos ng kaing magpuslit ng higit sa 2,000 buhay na langgam. Sa sports, UP Maroons pinadapa ng UST Golden Tigresses sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. At sa showbiz, Bini SB19, opisyal ng bahagi ng Weavers. Pilipinas, oras 9:28 p.m. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.
Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang inyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibain para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Weather News. Atin munang alamin mga kaibigan ng kalagayan po natin panahon mula sa Pag-asa. Sa ating pong linya si Lian Loreto. Lian, magandang gabi sa iyo. Yes po, magandang gabi po Sir Ray at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy pong umiihip itong amihan. Malakas po ngayon kaya napapansin natin mas mabababa ang ating temperatura dito po sa may Luzon at sa may Visayas. Kaya ngayong araw din po, posible din yung maulap na panahon na may mga mahihinang pag-ulan sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora dahil po dito sa amihan. May binabantayan pa rin po tayo na bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Itong si Tropical Depression Nuri at ito po'y nasa layang 1,415 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po, yung trough na lamang o yung extension ng mga ulap nitong si Bagyong Nuri ang nakakaapekto sa may Surigao del Sur at sa may Davao Oriental. Kaya inaasahan pa rin po natin yung maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dyan po sa mga nabanggit na lugar. But for Metro Manila at sa nalalabing bahagi din po ng ating bansa, maliwalas naman po yung ating panahon liban sa mga pag-ulan dulot ng mga isolated light rains or mga thunderstorms. Meron din po tayo nakataas na gale warning dyan po sa may western and northern seaboards po ng Luzon. Doble ingat sa ating mga kabayan, bawal pong pumalaot dahil napakataas din po ng mga pag-aalon dyan. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian. Yes po. Hanggang kailan magtatagal si amihan? Pero itong amihan, inaasahan po natin hanggang next week nandito pa rin po. So sulitin na po natin yung sulitin na malamig natin. na panahon. Oo, lalamig pa ba ng todo? Well, sa nakikita natin, possible na mag-plateau na lang po or almost the same na lang po yung ating temperatura and then magta-transition na po tayo dun sa mainit na panahon. Ayan, ako. Maghanda-handa na tayo sa mainit na panahon. Ma'am Lia, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Thank you so much and ingat din po kayo dyan sa Pag-asa, si Ma'am Lian Loreto. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin mo nang alamin mga kaibigan ng update po sa nangyaring sunog po dito sa area ng Pasay sa may Barangay 85 Pasay City kung saan kanina sa report ni Noche dalawa daw ho ang naitalang namatay Ating alamin ang update mula kay Noche Kakas. Noche. Kay Ray na dalawang katawan na ang nakita matapos masawi dito sa sunog sa P. Villanueva Street, Barangay 85, lungsod ng Pasay. Kinumpirma na rin sa atin na kay Ray ni Pasay City Fire Chief Superintendent Cassandra Gardose. Hindi nakalabas ng bahay itong mag-ama ng sumiklab ang malakas na apoy. Ayon kay Colonel o Superintendent Gardose, 7:58 dineklara niyang fire out itong sunog na umabot sa second alarm. Yung dalawang katawan na kay Ray ay sa baba na siya natagpuan na magkahiwalay na lugar doon sa kanilang bahay. Dahil sa masikip na lugar na kay Ray ay nahirapan na to yung responde ng pamatay sunog, particular na itong Pasay City Bureau of Fire Protection, maging yung kanilang malaking fire truck na kay Ray ay hindi makapasok, kaya yung rumesponde na nauna ay napakahaba ng hose ang kinakailangan para makarating yung tubig na unang na mga rumesponde dito sa mga likuran ng fire truck, ng mga naunang fire truck at kinakaya rin, naubusan agad ng tubig. Kaya yun din ang isa sa nagiging problema at wala ring fire hydrant dito sa lugar. Kaya hirap talagang magdugtong-dugtong ng hose. Kaya yun ang nagiging dahilan din ng pagkaabala. At ayon nga dito kay Superintendent Gardose, yung sa halip na tumawag ng bumbero ay hindi agad nakatawag ng bumbero. Kaya nung nirespondihan nila
sobrang malakas na yung apoy. Mabuti na lang Oo. at nadaanan nila ni Gang 12 dahil nag-check sila dito sa buong syudad ng Pasay. Dadaanan nila na mayroong uso, kaya doon na sila na mismo ang nag-alarma doon sa kanilang Tactical Operation Center para makapagbato agad ng alarma para yung ilang mga fire trucks o mga volunteer na karating lugar sa Pasay ay makaresponde agad. Saan nagsimula yung sunog, Noche? Ano kay Ray? Saan nagsimula yung sunog? Nagsimula doon sa may gitna na bahay at inaalam pa kung kaninong bahay yun na lakay. Anong dahilan? Bakit nagkasunog? Yun yung hindi pa iniimbestigahan pa nila lakay Ray kung paano nagsimula yung apoy. Kung ito nga ba ay wild dahil ngayon fire prevention month lakay Ray at sobrang init ng panahon. Kaya sa halip sa kabila ng kanilang paalala ay talagang ito yung pangalawang sunog na naitala ngayong fire prevention month. Hindi naman kaya dahil sa nakasaksak naman na na telepono, kapag nag-overheat delikado sa sunog, Batay doon sa mga lumalabas na report sa ating mga narespondihan, batay doon sa kanilang report ay yung mga gadgets na naiwanan nakasaksak. Pero yung mag-ama kasi ito lakay Ray, yung isa babae, yung anak 37 na anyos, tapos yung tatay ay may sakit. So most probably doon sa may namatay mismo sa mismong namatay mismo nagsimula yung sunog? Hindi rin. Nadamay lang yung nadamay. Tapos dahil nga sa balakas na yung apoy, sa lakay Ray, ating nakuha informasyon mula doon sa mga kapitbahay, mga kakilala, mga kamag-anak, sinakluluhan itong anak, yung kanyang ama. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, nung lumabas na siya, hindi na siya makalabas. Hindi na makalabas. Yung lalabasan niya, may apoy na. Ano ba yun? Yun ang nakakalungkot. Yun ang, ano ngayon ang Pasay Fire Chief, Gardote, i-imbestigahan nila kung ano yung naging sanhi itong fire incident. Mga iskinita pala yan? Ang sikip ng daan? Iskinita, lakay Ray. Oo, maliit. Yung lalo yung papasukan doon sa bahay, yung bahay kung saan may namatay, talagang daang tao lang talaga yung daang tao lang. Yung daanan na yun. Kaya yun nga din ang patuloy din na paalala ng mga otoridad, lalo na ang taga Bureau of Fire Protection, na yung mga nakasagabal sa kalsada, ayun na dapat iwasan. At para if ever na mayroong emergency, madali saka yung mga fire hydrant, wala naman palang tubig yung iba. Yung fire hydrant ka pa. Yung nakakapasok na lakay Ray, maliit ng pumper. Ngayon, yung pumper yung truck ng Pasay, malalaki yung truck nila Ngayon, hindi makapasok doon sa eskinita, doon sa kalsada. Kasi yung P. Villanueva Street, hindi masyadong kalakihan yung kalsada. Kaya pahirapan talaga yung pag-responde. Tapos nakadagdag din sa kanilang problema sa pag-responde ay yung walang nakuhang supply agad ng tubig doon sa lugar. Ayan. Ingat po tayo, lalo na ngayon na tinatawag na Fire Prevention Month. Ayan. Oo, yun nga. Dahil panahon ngayon, sobrang init ng panahon na lakay Ray. Yun din na paalala. Patuloy na paalala ng taga Bureau of Fire Protection na mag-ingat sa mga connection ng kuryente, yung mga salasalabat na connection, yung mga hindi otorisadong mga extension cord. Yan, tapos yung mga mahilig lumundag. Alam mo yung mahilig lumundag? Jumper. Mga jumper, ha? Yes. Kaya jumper ng yung mga extension cord na allowed yung lang mga siya octopus. ng appliances. Pero saksakan ng katakot-takot na extension. Yun ang nagiging problema. Kaya sa ngayon ay patuloy iniimbestigahan ng Pasay City Bureau of Fire Protection kung ilang pamilya ang nawalan ng tirahan at maging yung mga bilang ng bahay na nilamon
ng apoy. Alright. Yan ang follow-up report, RH27, at sika ka sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, kinwestiyon po ng palasyo si VP Sara Duterte kung bakit hindi nito sinabi na may impormasyon siya noong 2022 na may mangyayaring gyera sa gitnang silangan. Ito po ang tugon ng Malacanang sa pahig naman ng ikalawang Pangulo na wala umunong paganda ang gobyerno sa nangyayaring tensyon ngayon dyan sa Middle East. Nagpaalala si Palace Press Officer Jose Claire Castro na noong pang 2022 ay magkasama pang nangampanya si VP Sara at Pangulong BBM sa ilalim ng unit team. Anya'y dapat na iparating na ang impormasyon sa Pangulo o sa Department of National Defense na may ganito siyang nalalaman. Binigyan din pa ni Castro ng pagtatago ng mahalagang impormasyon mula sa isang opisyal ay isang halimbawa ng breach of public trust at pagkabigo sa kanyang tungkulin sa bayan. Dapat daw malantad naman ang mahalagang papeles at dokumento para masilip at maimbestigahan kung may matibay na grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y nakapaloob sa sulat ni Congressman Shell Diokno, Nakbayan na party list kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro, Chair ng House Committee on Justice, na dumidinig sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ayon po kay Diokno, kabilang sa mga dapat masuri ay ang kopya ng SALN o ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara mula taong 2022 hanggang 2025. Nais din ni Diokno na masuri ang mga record at certification mula sa Anti-Money Laundering Council kung may kahinahinalang transaksyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Humarap naman sa NBI ang 16 sa 18 nagpakilalang dating Marines at security aides ni Zaldico kasama naman ang abogado nilang si Attorney Levi Baligod. Ito po ang tugon sa subpena ng NBI para busisiin ang kanilang expose, pagkakilanlan at kredibilidad. Hindi naman nakasipot ng dalawang ex-Marines dahil sa mga anak umano ang misis ng isa habang walang ibinigay na impormasyon kung ano naman ang dahilan nung isa pa. Ito nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mahalagang mabusisi ang personal knowledge at partisipasyon ng mga ito sa aligasyong tumanggap ang ilang matataas opisyal ng gobyerno ng mali-maletang pera mula kay Zaldico. TNT Tomorrow's News Tonight. Nauwi naman daw po sa deadlock ang pagharap ng 16 sa 18 nagpakilalang ex-Marines dyan po sa NBI. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi raw po pumayag ang mga dating sundalo na mausisa tungkol sa affidavit. Ay ang nakuha lamang ng Bureau ay ang personal circumstances ng ex-Marines, kabilang po ang kanilang identification. Umasa naman ang direktor na magsasalita ng mga ito pagbalik sa March 17 para mas magkaroon ng progreso sa investigasyon. Iginigit niya ng ex-Marine sa pagharap sa Bureau na para lamang sa background check ang subpena, bagay naman na nilinaw ni Matibag na walang limitasyon. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this. Kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also. Kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. So, we will allow it na ganun. We will exercise maximum tolerance. Si NBI Director Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Nasa Pilipinas pa rin ang dating Marines at security aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor sa panayam po ng DCRH na batay sa kanyang natanggap na impormasyon ay nasa maayos daw hong kalagayan ng surprise witness noon ng Senado sa flood control investigation. Subalit wala umano siyang direktang komunikasyon kay Gutesa na hindi niya rin alam ang eksaktong kinaroroonan. Nang tanungin kung muling lalantad, sinabi ni Defensor na lalabas si Gutesa kung nais itong lumabas. Magugunitang sa kanyang affidavit, idinawit ni Gutesa si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at pinagdalhan niya ng mali-malitang basura o pera sa kanilang bahay.
sinasabi niyo kay Orly Gutesa? Ano? Ano yung sinasabi mo kung kay Orly Gutesa? Wala akong direct ano sa kanya. Hindi ko siya... Ito lang akin pare. Hindi mo pwede. Yung credit card. May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero sir, nandito ba siya sa Pinas? Sa aking pagkakalam. Pilipinas pa rin. Sir, wala siyang balak, sir, na lumabas din kagaya ng 18 ex-Marines? Pero mukhang nakapunito siya eh. Pero sir, possible na lumabas din siya. Lumabas ulit. Lalabas siya ulit. Kung lalabas yun. Long press. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, maring kinundina ng National Press Club at ng National Union of Journalists of the Philippines ang ginawang pag-aresto ng pulisya kay DZRH reporter Misael Boy Gonzales. Binigyan din ni NUJP na isang uri ng retaliatory at abuse of the law ang ginawa kay Gonzales nang kasuhan siya matapos na i-report ang criminal case si Manila Councilor Rosalino Ibay Jr. Bunsod po nito ay maigpit ang babala ng NUJP na maraming beses nang ginamit ang Data Privacy Act para manakot, mangharas o gantihan ng sinumang media man na ginagampanan lamang ng tapat ang kanilang tungkulin. Sa panig po ng NPC, lubos itong kinwestiyon ang aksyon laban kay Gonzales na magdudulot daw po ng chilling effect sa lahat ng kagawad ng media na nagre-report ng patas para mabigyan ng hustisya ang anumang krimen. Samantala, una nang naghayag ng pagkondena at pagkabahala naman ng MBC Media Group sa tinawag nitong bulagaang kaso at pag-aresto kay Boy Gonzales. Sa kaugnay nga pong balita, umalma ang Manila Broadcasting Company Media Group sa nilay bulagaang kaso at pag-aresto sa veteranong reporter ng DZRH News na si Boy Gonzales dahil sa kasong paglabag sa Data Privacy Act na sa coverage sa Department of Justice si Gonzales nang bigla na lamang siyang arestuhin ng Manila District Police Intelligence Operation Unit dahil sa lumabas na warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit ayon po kay Attorney Rina Seco, legal counsel ng MBC, dinismiss na ng Branch 13 na naturang kaso at pending ang motion for reconsideration. Kaya naman ikinagulatan niya nila nang may lumabas na panibagong warrant mula sa iwalay na Branch 20 kahapon. Meron yung lumabas sa amin kahapon o dumating yesterday na order from the city prosecutor. Sabi ay yung other party binibigyan ng 5 araw from receipt of the order para sagutin o mag-comment o mag-oppose doon sa aming motion for reconsideration. Kaya ito ay bulagaan. Nagugat po ito sa report ni Boy Gonzales tungkol sa lumabas na warrant of arrest laban kay Manila 1st District Councilor June Ibay. Kaugnay ng umano'y lascivious conduct nito sa isang 17 anyos na minor de edad dahilan para ireklamo ng konsihalang DZRH reporter ng libel, cyber libel at violation of Data Privacy Act. TNT Tomorrow's News Tonight. Formal naman nagreklamo sa Integrated Bar of the Philippines si Gabriela Party List Congresswoman Sara Ilago laban sa isang hindi na pinangalanang abogado. Nagtungo po ang mambabatas sa IBP office sa Pasig City para formal na ihirit ang disciplinary action laban sa naturang abogado. Ayon po kay Ilago, maaari itong humantong sa disbarment o tuluyang pagbawi ng lisensya ng inireklamong abogado. We believe that this certain lawyer has violated their code of conduct for a professional responsibility and accountability. That's why it has been filed or will be filed before the IBP. Hindi man pinangalanan ng abogado na nang sinabi ng mambabatas na bukas siyang kasuhan ng disbarment si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa munay bastos nitong pahayag. Umamin ng abogado sa isang radio broadcast na umano'y pinagnasaan niya si Ilago nang umano'y magkita sila noon sa isang hearing sa Department of Justice. Posible na may patawag ng NBI si Quezon City Congressman Bong Suntay kaugnay ng kanyang pahayag tungkol kay actress Ann Curtis. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag sa panayam po ng DZRH na inimbitahan nila si Congressman Bong Suntay kung may magreklamo sa kanya at kung may sapat na batayan.
Ako, unang-una ko nakikita sa lawyer is yung violation of Safe Space Act, di ba? Yung bawal bastos. Kasi linaw na yun. Alam mo, hindi lang si Ante isa na ang pwedeng magreklamo ron. Kayo, naramdaman nyo, you were offended doon sa sinabi ganun. Pwede kayong magreklamo. Idinimpo ng NBI Director na nakanda silang tulungan si Curtis kung maghain siya ng reklamo laban kay Suntay. Ilinaw din ni Matibag na hindi lamang aktres ang pwedeng maghain na reklamo, kundi maging sinumang babae na na-offend o nasaktan sa pahayag ng mambabatas. TNT Tomorrow's News Tonight. Bill para bigyan daw po ng fuel subsidy ang mga mangisda sa Navotas. Ito raw po inihain ni Congressman Toby Tiangco. Report mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Ray, kung merong para sa mga tricycle driver, abay nag-aitid ng House Bill number 8349 na mag-alayong magtatag ng isang permanenteng national subsidy program na magbibigay ng o nakapermit buwan ng tulong naman na dalawang dito para sa kalsigadong mangingisda sa Navotas, anumang classification ng barko o bangka. Ang gasolina niya ay bumubo na isa sa pinakamalaki gastos sa operasyon ng pangingisda, lalo na sa Navotas na madalas na accounting para ito sa malaking bahagi ng pangaraw-araw na gastos sa produksyon na. Ay ganyan to ang pagbagong presyo ng gasolina niya ay direktang naka-apekto sa pangingisda. At dalas pag-access sa mga produktong lugar ng pangingisda at katatagan ng kanilang kita. Sa makapindaan niya ay may mapilit na pangangailangan din sa institutionalize ay isang nationwide fuel subsidy program na ginarantiyahan ang predictable at pantay na tulong sa mga rehistradong mangisda sa munisipyo ng lungsod ng Navotas. Aris 23 yung Duque nagulat sa Ray. Sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Samantala, palalawakin naman po ng Department of Public Works and Highways ang mga bangketa o sidewalk para mailatag dito ang bike lanes. Kasabay po nito ay sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na sadyang mapanganib sa mga pedestrian ng makitid na sidewalks dahil naman sa karamihan naglalakad na ho mismo sa kalye. Idinimpo ng kalihim na kailangan palaparin ng mga bangketa para matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian at ilalatag na dito ang mga bike lane tulad naman na makikita sa ibang bansa. Ayon po kay Secretary Dizon ang ganitong akmang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing commuter-centric at pedestrian-friendly ang mga kalsada lalo na ang EDSA. Sa ngayon po ay nasa 60% ng kumpleto ang rehabilitasyon ng EDSA mula nang simula nito noong December 2025. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, idineklara po ng Malacanang ang March 20, 2026, araw ho ng Biyernes bilang regular holiday. Ginawa ni Pangulong BBM ang anunsyo kasabay po ng Grand Iftar 2026 para po sa Muslim community sa Palasyo. Ang nasabing holiday ay para bigyan dan daw po ang pagtatapos ng Ramadan at pagkilala sa kahalagahan ng Idil Fitir. Paghalang din ng anya ito ng pamalan sa tradisyon at kontribusyon ng mga kapatid natin mga Muslim sa Pilipinas. TNT Top News Trending Worldwide. Sa dibong TNT Global News, lalaki na aresto naman sa bansang Kenya matapos ng kaing magpuslit na higit sa 2,000 buhay na langgam. Report mula kay Wina Pearl Hesoro, Miss Wina. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 2,200 na buhay na garden ants sa kanyang bagahe sa pangunahing paliparan sa Kenya. Kinilala ang suspect na si Zhang Kehun, 27 years old na Chinese national. Batay sa investigasyon, may stop order na sa kanyang pasaporte matapos umano itong makatakas sa pag-aresto sa Kenya noong nakaraang taon. Sa isinagawang inspeksyon sa kanyang bagahe, na-recover ang 2,200
2,238 na langgam kung saan 1,948 dito ay nakalagay sa mga test tube habang iba naman ay binalot sa 3 rolyo ng tissue paper. Ayon sa mga eksperto, tumataas ang kaso ng smuggling ng mga langgam sa Kenya dahil may mga kolektor na handang magbayad ng malaking halaga. Samantala, lumalabas din sa investigasyon na maaaring may mas malawak na sindikato ng ant smuggling matapos makumpiska ang kaparehong kargamento ng mga langgam sa Bangkok na galing din umano sa Kenya. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ating sports, TNT Sports and Games. UP Maroons pinadapa ng UST Golden Tigresses sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Balik na sa winning column ang University of Santo Tomas Golden Tigresses matapos nilang talunin sa loob ng 4 sets ang University of the Philippines sa first round ng eliminations ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Naipanalo pa ng Maroons ang first set ng laban pero hindi na sila pinaisa pa ng UST at tinapos ang laro sa scores na 16-25, 25-13, 25-19 at 25-20. Nanguna rito si Angie Poyos na nagbitaw ng 24 points with 3 blocks at isang service ace. Kinumpasan naman sila ni Cassie Carvalho na may 18 excellent sets habang binantayan ng libero na si Datet Pepito ang depensa na may 15 excellent receptions. Sa ngayon, mayroon ng 3 wins at 3 losses ang UST. Matatanda ang kagagaling lamang nila sa pagkatalo matapos silang masweep ng Adamson University. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating showbiz, Bini SB19 official ng bahagi ng Weavers. Report mula kay Don Carlos. Don. It's official! Parte na ng global superfan platform na Weavers ang dalawang P-pop group na SB19 at Nations Girl Group na Bini. Ang Weavers ay isang kilalang kumpanya para sa mga K-pop fans kung saan pwedeng makikulit ang mga ito sa kanilang idol. Sa pamamagitan nito, may potensyal pang mas makilala ang dalawang P-pop group at pwede ring maibenta ang kanilang official merch sa buong mundo. Nagpahayag na ng excitement si Binoshina at sinabing "See you there, our blooms" habang naglabas din ng teaser video ang SB19 sa nasabing anunsyo. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Oy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi sa iyo, Nanay Carmen. Kumusta ka na? Thank you kina Leo Apares, kay Claude Maglantay, Melvin Ugbamin, Ferrer, si Jericho, Mavic Dewan, Romel Livid, Cora Caburaw, si Miggy Villa, si Bentong, Banong, Bet Gray at iba pa. Yung pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ng aking partner, si Kisa Sabson, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi.